meron pong genuine and sincere investigation on itong mga crimes na ina-allege sa kanya dun sa ICC. Kaso simula ho nung 2016 hanggang ngayon, wala pong kaso. Ngayon hindi pwedeng pag tinanong, bakit hindi mo kasuhan? Ako po, hindi po ako party of interest. Anong ipa-file ko dito sa local courts? Wala naman po akong access sa datos. Kasi ito, crimes against humanity, it should be widespread and systematic. Ang capacity lang po mag-file ng case na ganyan ay ang national government. Ngayon, yung national government naman, pag ginawa niya yan, ang tanong dito, sino yung prosecutor na lilitis niyan at sino yung judge ang mag-i-issue ng warrant? Doon mo nga makikita na in this particular case, hindi nagpa-function yung ating justice system. Doon sa mga ordinaryong tao, nagpa-function siya. Pero doon sa mga makakapangyarihan, hindi siya nagpa-function kasi ito nga ho walang nagkakaso, walang nag-iimbestiga. Yun po yun. Kaya gano'n ang malinaw na malinaw, mga kababayan ko, na gano'n ang ginawang estratehiya ni Senator Sonny Trillanes para mapurso itong hustisya na inilaban ng mga nadamay at nabiktima ng extrajudicial killings o EJK victims, mga kababayan. Malinaw na malinaw po sa sinabi ni Senator Trillanes na hindi uusad yan. Kasi nga po, yaan ay isa sa mga makapangyarihan na sindikato dito sa bansa. Isa yan sa mga may mga political dynasty, mga kababayan. Isa yan sa mga madadatong. Isa yan sa mga pinayaman ng Pogo Hub. Isa yan sa mga tawag dito, isa yang pamilya na yan sa mga di umano ay protector ng mga multi-millionaire drug lords. Diba? Kaya yung talino ni Senator Trillanes, hindi nila kaya dahil papunta pa lang sila, si Senator Trillanes nakatulog na, nag-almusal na, dumigay pa. Ganong katalino, ka-advance mag-isip si Senator Trillanes. Kaya yung kaso ni Digongyo, dinala niya sa ICC dahil alam niya na mapapawalang sala lang si Digongyo sa katarantaduang pinagagagawa niya dito sa bansang Pilipinas. Naintindihan nyo na, mga didilis. Iyak kasi na iyak ang mga didilis, mga kababayan, mga didi-shits, na bakit daw ayaw litisin dito? Meron naman daw tayong sariling batas. Meron nga tayong sariling batas, na alam naman natin na may mga sabuatan din na nangyayari. Na may mga nababayaran ding judge. Ubusin lang yung imagine niyo kung sa tingin nyo ba may maglalakas loob na judge na hawak ng kaso ni Digong dito? Baka pag hinawakan nila yung kaso ni Digong, 'di ba? Nauna pang ma-release yung ihi nila. 'Di ba? Bago yung sentensya ni Digong. Ipapatay lang buong angkan nila, di takot na sila. Kasi for sure, mga kababayan, 101% guaranteed na pag si Digong dito nilitis yan, walang hahawak na judge, maniwala kayo. Bakit po? Walang maglalakas loob. Dahil alam nila mauubos ang buong pamilya nila. Buong angkan nila, simula lolo hanggang kaapu-apuhan sa talampakan, uubusin ni Digong. Kaya ganun mag-isip si Sentry. Dinala niya dun sa wala silang kapangyarihan at walang palag. At ang maganda pa rito, ang kagandahan dito, mga kababayan, lumabas kung magkano talaga ang yaman ng mga Duterte. Kung saan nanggagaling ang yaman ng mga Duterte. Imagine, for 1 month, nagbabayad sila kay Kaufman ng worth 144
milyon. Oh. Ano yon? Dollars. Oh. Imagine that, mga kababayan. Gaano kalaki yon dito sa atin? Mas malaki pa yung binabayad kay Kaufman kaysa sa salin ng mag-ama. Diba? Oh. Kaya ganun katalino si Senator Trillanes. Alam niya, mapapalabas niya ang yaman. Oh, ubos ang pera ng mga Duterte. Isa na lang po ang tanong ko, Senator, before we let you go, no. Kamakailan lamang po ay nag-release ka ng ilang mga pangalan na maaaring magkaroon idawit na po ng ICC. Ano po? Ano pong sabi ng inyong little bird sa ICC pagdating dito sa decision ng appeals chamber about the jurisdiction? Meron po ba kayong mga naririnig dyan? Ano po yan? Yung mga nabanggit ko po na pangalan, ito po ay, yun nga, base sa ating informante, ito yung mga kasangkot, yung co-perpetrators. Kasi di ba may mga redacted names daw doon, at ang dami na ngayon na nag-speculate kung sino-sino yon. Ito po yung nahagip natin ng mga pangalan. So yan, ang mga miyembro ng kapulisan. Kaya yun po. Ngayon, itong sa kanila, tuloy-tuloy din lang po yung pag-develop ng kaso sa kanila. Maaring ma-issuehan din sila eventually ng warrant. Yun po yan. Ayun. Okay. Very, very quickly, Senator, I just have to ask, dapat na bang mag-issue ng show cause order ang Senate President on the continuing absence of Senator Bato? Dapat lang! Siguro ang precedence na kino-compare nila dito ay yung nangyari kay Senator Ping Lacson na after 9 months of absence, kasi similar yan, may nag-issue ng warrant sa kanya nung panahon ni GMA, hinahabol siya, hinaharas siya, so nag-decide siya na maging fugitive. 9 months po yun. After 9 months, nag-decide yung Senado na i-padlock yung opisina niya at inabsorb yung mga staff niya ng Senate Secretariat. So, wala nang pondo. Kasi yung kaso po namin ni Senator Laila noon, hindi kami nakakapasok. Pero dahil, hindi naman dahil sa kagustuhan namin, kundi force of circumstance, nakaditini kami. Pero nag-perform kami kasi nag-i-issue kami ng bills and resolutions, nagpa-file kami. At in my case, nag-conduct pa nga ako ng committee hearing sa loob mismo ng kulungan. Ito na yung eventually naging batas na magpataas ng sweldo ng sundalo, pulis at mga government employees. Okay. Senator Sani, maraming salamat po. As always, pleasure talking to you, sir. At maligayang Pasko po. Ayan, mga kababayan, narinig nyo. No? Kayo ba? Dapat ba talagang mag-ano na ng show cause order ang Senate? Kung ako tatanungin, mga kababayan, from the very start naman, wala namang ginawang trabaho yan eh. Simula nang bumukas ang session, puro katarantaduan lang pinagagagawa niya. Magmula nga nung naupo bilang isang senador yan si Bato, wala naman nagawang matinuyan. Ano ba naipasa niyang batas? May natatandaan ba kayo? May naipasa siyang batas? Hindi nga, real talk, meron ba nakakatanda sa inyo? Na headline man lang na, yung pinasang batas ni Bato na kinabang ang sambayan ng Pilipino. Diba? Ito yung mga ganitong klase ng utak kriminal, mga kababayan. Kung tutusin, kung opinion ko lang ang masusunod, or para sa akin lang, mga kababayan, ay yung mga ganito dapat na senador, yung mga senador di pulpol kung tawagin, yung may ulo pero hindi alam gamitin ang utak, dapat yan, diba, pag na undergo, na wala naman palang wenta ito, diba, wala naman palang saysay yung pagiging senador nito, dapat tanggalin na yan. Diba? Sana may makapagpasa ng batas na gano'n na senador na pagka
walang kakwenta-kwenta yung ginagawa sa Senado, kagaya ni Robin Padilla, na puro midnight snack. Oo, tirador pa ng hopya ni Marcoleta. Diba? Oo. Tirador pa ng may hopya na may hopya. Yung mga ganyang senador, mga kababayan, dapat yan, chinechepuera na yan. Wala namang mga nagawang matino yan eh. Real talk lang. Halos naririnig ko dyan na mga senador na talagang proactive. Ayan, sila, Senator Risa. Oh, diba? Oh, yung sila Senator Kiko. Oh, Bam Aquino. Kakapasok lang pero may ginagawa na agad. May naisa pa sana agad na batas. Itong mga ito, Puta Robin, matatapos na termino mo, banu ka pa rin. Di ba? Ay, shoutout Muntintinig, ayan, sa ating mga kapatid dyan, sa Bengador. Shoutout sa inyo, mga ka-Bengador. Di ba? Sorry medyo na-high blood ako, Muntintinig, kasi itong uncle mo eh. Oo, itong uncle mo eh. Ayaw pa lumabas, ayaw magtrabaho. Wala pa namang tawag dito, warrant of arrest. Unfair naman yan. Unfair po yan sa ating mga mamamayan na nagbabayad ng tax na sinasahod ng kutong lupang ito. Diba? Nitong pulgas ni Digong, mga kababayan. Diba? Itong mga pulgas ni Digong, ang kakapal ng mukha. Akala mo kung sino mga Poncio Pilato nung lumabas. Okay? Lumabas yung salita ni Senator Trillanes na magkakaroon na ng warrant of arrest sila Bongo at si Bato. Diba? Hindi makabasag pinggan. Pero, nung wala pa, hindi pa nadadakma, hindi pa nakakalagkad yung matandang yung matandang pagilid na gano'n. Ay, di ba? Kung hindi pa nakaladkad yon, yung putres na yon, itong si Bato, saka itong si, Bongo, hindi aamunto pa. Ay yayabang pa. Di ba? Ay yayabang pa. Literally, ay yayabang pa. Akala nila nagbibiro si Sentry, akala nila nagbibiro ang ICC. Di ba anong sabi ni Digong noon nung wala pa yung ICC? Ang tagal ng ICC, di ba? Ang sabi ko sa kanila, bilisan nila dahil kahit pumunta sila rito, sisipain ko sila. Puta, ang tapang-tapang dun sa Senate, di ba? Ang tapang-tapang sa Blue Ribbon, nung nasa ICC na, nagpapakilala, Enrico Roa Duterte. Puta, kala mo naghihingalo bigla. Diba? Kala mo naghihingalo agad ang animal. Diba? Kakarating lang sa ICC sa dahik. Putres diba? Biglang hinika ang matanda. Ganyan ang mga didilis. Puro angas. Diba? Nauna ang angas. Puta, pagdating pala ron, tagilid na ulo. Diba? Yabang. Totoo yan. Yung sinasabi ni Digongyo, kaya nga ako ako mga kababayan, nung sinabi niyan joke-joke lang lahat, talagang sabi ko, tarantado pala minuminuto talaga to. Tama si Robin. Kung merong ranggo ang mga sinungaling, eto, general. Diba? Obvious naman mga kababayan na itong mga kaalyado na mga Duterte Black, ay totoong iyakin. Totoong iyakin niya mga yan. Tignan nyo si Marcubeta. Si Marcubeta, paano siya umiyak sa hearing kanina? Paano siya nagnangangak kanina? Sa session. Diba? Meron session kanina sa Senate. Umiyak siya na fake news daw siya. Pero pag sila ang nagfe-fake news sa Pangulo, okay lang. Wala silang reklamo. Pag si Pangulo ang inatake ng mga farm troll nila, diba? Okay lang. Pero pag sila, mga iyakin.